Ang kape ay tinuturing na isa sa mga pangunahing pagkain na kinasanayan ng bawat pamilya. Itinuturing itong pangalawa sa gasolina sa dami ng naibebenta nito sa mga pamilihan taon-taon. Ito ay nagtataglay ng antioxidant na lumalaban sa mga sakit at nagpapalakas sa katawan. Ngunit ito ay may taglay ding iba't ibang sangkap na nagbibigay ng pagkakasakit sa ating katawan katulad ng asukal at ng caffeine. Apektado ng caffeine ang tatlong bahagi ng ating katawan tulad ng utak, mga daluyan ng dugo at puso. Pinasisilip ng caffeine ang daluyan ng dugo na nagiging dahilan ng alta presyon at atake sa puso. Ang caffeine ay matatagpuan sa soft drinks at anumang inuming may soda, gayong energy drinks at kape. Nagiging dahilan din ito ng insomnia o hindi pagkakatulog ng normal at depresyon. Dahilan ito sa epekto ng caffeine sa utak at daluyan ng dugo. Marami ang nagnanais na iwasan na ang pag-inom ng kape dahil sa masamang epekto nito sa ating kalusugan. Pero hindi nila ito magawa. Gusto nilang magkape na hindi na ilalagay sa panganib ang kanilang kalusugan. Huwag mag-alala, kaibigan. Meron yan sa Dynafarm. Sa loob ng maraming taon ay pinagbuti ng Dynafarm ang paglikha ng mga produkto na makatutulong sa kalusugan ng lahat. Lalong-lalo na ang kapeng hindi lang masarap higupin, kundi punong-puno ng sustansya na nagbibigay lakas. Isa na dito ang Tongkat Ali Coffee. May taglay na vitamin E na 5 beses na mas masustansya kaysa sa ginseng. Ito ay galing sa ugat ng halamang Tongkat Ali na sa loob ng mahabang panahon ay ginagamit na lunas sa mga iba't ibang bansa sa Asya laban sa mga malalalang pagkakasakit. Ginagamit din itong lunas sa malaria at sa mataas na lagnat. Ang taglay nitong vitamin E ay nagpapakinis ng balat, nagsasaayos ng daloy ng dugo, nagpapalakas ng puso, nagbibigay ng kakaibang lakas at nagpapasarap ng pagtulog. Pinatataas din ng Tongkat Ali ang produksyon ng testosterone na nagpapalakas sa similya ng lalaki upang mabuo ang sanggol sa sinapupunan ng babae. Kapag mababa ang testosterone ng lalaki, posibleng hindi makabuo ng sanggol ang isang mag-asawa. Dahilan ito sa mahinang similya ng lalaki o tinatawag ding hormonal imbalance. Napatunayan sa pag-aaral na itinataas ng Tongkat Ali ang testosterone ng lalaki hanggang 480%. Ibinabalik din ng Tongkat Ali ang sigla at lakas ng pagkalalaki kapag may erectile dysfunction upang manatiling mainit ang pagmamahala ng mag-asawa. Kaya naman, ito ay binansagang Asian Viagra. Mula sa edad na 30, nagkakaroon ng pagbaba ng testosterone sa katawan ng lalaki, kaya't mapanganib na magkaroon ng pamamaga ng prostate gland, na ito ay nakakaapekto sa normal na pag-ihi na humahantong sa paglalagay ng catheter. Nakakatulong din ang Tongkat Ali sa paglilinis ng kidney upang maiwasan ang sakit sa bato. Tumutulong din ang Tongkat Ali na pataasin ang produksyon ng pulang dugo upang maiwasan ang anemia at maging leukemia. Tumutulong din ang Tongkat Ali upang palakasin ang baga, upang labanan ang hika, pagkahapo o anumang problema nito. Pinalalakas din ng Tongkat Ali ang buto dahil sa taglay nitong calcium. Isipin po nating palagi, prevention is better than cure. May oras pa tayo na paghandaan ang anumang mangyayari sa hinaharap. Huwag nating pagpaliban sapagkat ang kalusugan ay kayamanan. Kapag nawala ang kalusugan, lahat ng bagay pawang walang kabuluhan. Kalusugan ang siyang tanging mong yaman. Huwag hayaang mawala ng lubusan. Pagyamanin ang biyayang kaloob ng